Sa pumili ng stars card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakakonsensya ba yung inyong tao. I feel this person is a bit of regretful. Pero noong umpisa, feeling ko hindi. Okay, kasi meron din part sa kanya na meron siyang arrogante yung energy. Siguro itong tao na to ay negosyante. At mataas ang kanya na pag-aralan or siya ay talagang smart, okay? At mataas din yung kanyang pangarap, nga lang siya ay illusionist. Ibig sabihin noon siya ay nagsisinungaling sa kanyang mga posting. Okay. This person thought that you could be the one for him or her, pero ini-snub mo siya sa ngayon. Dahil siguro may masama siyang ginawa sa'yo. Or baka naman masyado siyang ma-pride, kaya ini-ignore mo siya. I'm also sensing mababaw at na-sense ko rin third-party situation. Okay, maybe ito yung tao na nilagay ka sa third-party situation. At pinahirapan ka niya. I'm sensing not only for months but years kanyang pinahirapan. I'm also sensing na pinatrabaho ka niya, baka ginagayuma ka, kinurkurs. Basta pinahirapan niya yung iyong buhay. Okay? So, tingnan natin. So far, nakakarma siya. Okay? Itong tao na to ay napaka-narcissistic. Honestly, tingin niya sa sarili niya maganda, gwapo, lagi siya nakatingin sa salamin, or pwede nagpapagwapo, nagpapaganda, mga ganun bang vibe. And I feel like with this one, I kinda like feel na saka siya na konsensya nung siya ay natamaan ng karma. Okay, siguro yung karma na yan naapektuhan yung kanyang itsura. So, nangyari is pumaba yung kanyang pride dahil nawala yung beauty niya. And dahil siguro sa aksidente, pwede rin dahil sa sakit o kung ano man. Next that we have is this one. I feel here na meron siyang grudges within about you, to be honest. Kasi siguro nangyari dito is nagdedemand siya ng attention, pero hindi mo siya pinapansin, okay? I kinda like feel here, evil war is what I sense. So, I'm not quite sure if this is a person that is the one that's evil, honestly, pero nung umpisang vibe, hindi ko sila nagustuhan. Siguro, to be honest with you, madalas kayo magtalo kasi maybe you're somebody that's very spiritual and this is somebody na masyadong materialistic, egotistical, at ma-pride. So, yun nga, nagbabanggaan kayong dalawa. To be honest with you. So, itong tao na to, nakatagpo ng bagong tao. Okay? I feel dito kayo nasaktan, naiyak, kasi pinili niya to, at hindi niya kayo pinili. Okay? I feel here na itong taon na to may pagkamaldito at maldita yung kanyang energy. So, ito nga yung ginawa niya sa inyo, I kinda like feel na kinulam niya kayo, ginayuma, para, pansinin mo siya. Kasi maybe you're busy at work, you're kinda like distancing yourself. I feel na kaya mo siya iniiwasan kasi may third party situation, may dahilan ka. Okay? And I'm kinda like feel na talagang maka-Diyos ka, honestly. Okay? At hindi ka ganun ka materialistic. At saka nagtagpo kayo in this lifetime because you're inspiring this person.
not to be materialistic. You're kinda like, showing this person a new type of blessing. Yung connection niya sana kay God. Kasi, to be honest with you, sa yung reading about him or her, walang Panginoon doon sa kanyang energy. Alam mo yung pansin ko sa kanya, iniisip lang niya yung kagandahan niya, kagapuhan niya, yung title niya sa social media, yung pera niya, at pumili pa siya ng ibang tao. So, I feel na wala siyang karapatan to demand something from you. Okay? Kasi I feel here na baka tinanggap mo na lang na hindi kayo magkasundo. So, memory na lang yung inyong relasyon. To be honest. So far, di pa nasagot dito kung yes or no. Pero, I just hope on our other cards, masagot yun ng maayos. Okay? So, we have this story here. So, I kinda like feel na until now, this person is thinking about you. And I feel here also obsession yung energy. Obsessed siya sa'yo. Okay? Siguro until now, pinapatrabaho ka niya kasi gusto niyang bumalik ka sa kanya. Pero wag yun na lang patulan, guys, kasi hindi rin maganda na ginagayumak at whatever. So far, to be honest with you, kung sakali man may gayuman na involved, dito guys, tumalbog yung curse. Kasi sa energy nyo, I feel na paalis kayo sa taong ito. Okay? Hindi ka bumabalik, hindi ka lumilingon. So, ibig sabihin nun kaya siya obsessive kasi tumalbog yung curse. Okay? Instead na ikaw yung maging obsessed sa kanya, siya yung naging obsessed sa'yo. So, yun yung nangyari. So, tinan natin kung ano pang meron. So, we have this book. So, parang Facebook. Okay? So, may memory nga kayo together. To be honest with you, hate is in either way, so yung connection nyo is kinda like hate and love connection, which is weird. Okay, siguro tong tao na to ay control freak, okay? Kaya siguro nandito kasi tinitinan mo kung nakokonsensya ba siya, kasi alam mo na ma-pride siya at hindi bumababa yung kanyang pride. Kaya, naman nangyari kamalasan kasi pinipilit ng Panginoon na maging humble siya. Okay? So, puno siya ng kamalasan, guys, lalong-lalo na sa work. So, you also have this one. So, this person is definitely obsessed in love with you. But I kinda like feel here na karmic partner siya, guys. Hindi siya yung masasabi nating true love na hinahanap mo. So, Phoenix is in reverse. So, hindi pa siya nagbabagong buhay. This person still spies on you. So, see? No change. Ganun pa rin yung pag-uugali and cold in either way. Hot and cold relationship. Kaya ka pala pinaiyak ng maraming years. So, baka naman sinagaan mo siya ng maraming years. Siguro nag-expect ka na sana magbago na siya, kasi minsan naman maganda yung connection, minsan cold, hindi mo maintindihan yung connection ninyo. So, tinan natin kung ano pang meron. I feel na naguguluhan ka sa kanya. So, this is kinda like 50-50, to be honest with you, kasi hot and cold siya eh. So, gusto niyo malaman kung nakakarma ba siya. Pero tinan natin, wala pa tayong sagot, guys. Kung siya ba ay nakokonsensya. Nasaktan siya, guys. If ever you do have a relationship. Okay. If ever you're single, hindi pa to mag-resonate, okay? Kasi, okay, I will give you whatever this is. So, meron nga injustice siyang ginawa sa inyong connection. Yung injustice na ginawa niya is naglagay siya ng third party sa inyong relasyon, nung kayo pa.
So, yun yung ginawa niya. Tapos, yung ginawa niya yun, hindi siya na-konsensya agad. I feel na wala siyang utang na loob. Okay, so nung una, binaliwala ka niya, it's a no in the past. Yung ginawa niya yung kasalanan niya sa'yo. Nag-break kayo, diba? So, to be honest with you, mararamdaman niya yung guilt sa oras na makita ka niya na merong iba. Sa oras na ayaw mo na sa kanya, blinak mo na siya kasi ayaw mo na. Masasaktan siya kapag nakita ka niya may iba. So, it's kinda like a yes and a no. Yung no, kapag wala ka pang karelasyon, okay, hindi pa siya nagsaselos, happy-happy pa siya, inisip niya na may pag-asa pa siya sa'yo, whatever. Pero sa oras na meron ka ng iba, saka siya magiging yes as an answer. Okay? So remember, take which resonates and leave what doesn't. So tinan naman natin ngayon kung ano yung karma ng taong ito. Kasi based sa inyong reading, pinahirapan ka niya na maraming years. At hindi lang yun, ginagayuma ka pa niya at kung anong curse. Nakakatagpo ka talaga ng tao, guys. Parte yun ng kanyang karma. Okay? Kaya hindi na siya makakabalik sa iyo. Magiging defensive ka against him or her. Kasi I kinda like feel yung ginawa niya sa inyo, pinaiyak niya kayo. Pinaiyak niya kayo nung nakita mo siya siguro na meron siyang iba. Siguro madalas yung ginawa yun sa'yo na, lagi ka nilalagay sa third party, pinapahiya ka, whatever. So, yung kanyang karma, hindi siya magiging emotionally fulfilled. Kahit nasabihin natin na meron siyang jowa sa ngayon, hindi siya masaya. Kasi meron siyang hinahanap-hanap yung kaligayahan. As you can see. So, walang makaka-complete ng kaligayahan niya. Kasi hanap-hanapin niya yun, yung tao na babalanse sa kanya. So, isa sa kanyang karma, lagi siya makakatagpo ng tao na hindi suwak sa kanya or hindi nagpapaligaya sa kanya. At darating yung time na mawawalan siya ng passion na maghanap ng relasyon. At yun yung time na isipin niya yung nakaraan. Kung ano ba yung biyaya ng Panginoon sa kanya, kung sino ba yung nagpasaya sa kanya among all those men or women na nakasalamuha niya, sino yung nagbigay sa kanya ng kaligayahan. At dito papasok ikaw. Kaya, in ending, it will be a yes. Okay, magkukonsensya siya sa oras na natauhan siya. Masakit dito, siya yung nag-alis ng inyong relasyon, kaya hindi ito naging successful relationship kasi ang taas ang pride niya. Okay? So, mangyayari dito, may kita ka niya with someone else. Ikakasal pa yata kayo, guys, sa taong ito. So, this person has to see it. Parte yun ng kanyang karma. Kung di man sa personal niya nakita, baka nakita niya to sa panaginip. Kasi minsan ganun eh. I'll give you an example. Minsan kasi, let's say, karma reading, di ba? Meron minsan na reading ako na-encounter dati na parte ng parang, what do you call this? Parang bang way ni God para kumampante yung tao na nasaktan. Okay? Ipapakita ng Diyos yung karma ng taong yun. Okay, yung ibang tao, nangyari sa kanila, isakita nila sa kanilang panaginip, yung karma mismo na nangyari. Okay, hindi nila nakita sa Facebook, sa social media, whatever, nakita nila sa panaginip kasi parte yun ng closure ni God for them, lalo na kung nasaktan sila ng drastic ng kanilang tao. So far, hindi naman pinakita sa inyong reading na makikita mo yung kanyang karma. Pero, sa oras alam mo na nagkaroon ka na ng partner, kinasal ka na, okay, yun yung kanyang karma na. Malalaman niya yan.
baka ipakita sa kanya ng Panginoon sa panaginip. Okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading, and hugs to you. Kasi nasense ko na parang malaki yung pinagdaanan nyo with this person, and God bless every one of you.